Lord. Hallelujah! Nagpalang Lunes. Welcome. Anang Diyos. Aliwan. Tamang at ng at Pastor Lynn. Kaso at tama naman natin ang nanay ay ang kasama natin. Bago po mga kapatid, apak ay araw na araw na ito. Tapong ng Diyos pasok God. I cover it with God, Lord. Instruments at po night. We cover it with the blood of Jesus. Marami. Yeah, Lord. Text namin sa sasakyan.
na sa pag at meron live po tayo sa Facebook, live tayo sa Facebook, live din tayo sa YouTube. Sa Facebook lang po tayo live mga lives. Ala, right, sa pagsamba. Bawat linggo, no? Dito ng linggo, Antol Miracle Man, no, ang mga gagamitin Friday din, unang biyernes. Kayo magdala or ay agro na. Meron din pastor every Wednesday ating Wednesday ay tinatanggap po natin ang banal na dugo ating pagkatad ng sinabi niya, gawin natin ito lagi bilang pag-alala sa hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen. Nagawa natin ito every week at tahan namin kayo. Tapos po, um, sabihin na lang namin kayo kami when we hanggat sa matapos ang uh, sambang iyon, that day, tayo rin Lord. Amen. Natin mga kapatid, God is not bounded by time. Tayo lang tao ang tayong time for tayo nagmamadali. Meron din tayo no, meron din
nagawa din po at kapatid natin na at hindi namin kayo tali po tama at dahil namin dala po natin sabi ng Diyos 99 hanapin niyo yung lang to balik po at then tulad ng sinabi ni Pastor Lee, tayo po ay dahilan po ng ating pagpunta, dahilan po ng ating pagpunta ay ang natin mga kapatid. Wala po muna tayong mga po isang talakayan mga kapatid. Tayo dadalhin ng Diyos. Tayo tutulong. Diyos naman ang siyang may-ari ng programang ito. Sabay natin. Yesterday po mga kapatid, very blessed. Nasabi ni Pastor ikaw ba Pastor? Ang kagalakan po para sa kagalakan ng gawaing ito. Lugar na ito dito ko po mas nakilala ang at dito mas nalaman ay lahat ang katotohanan. Tulad po ng kapatid John chapter sabi po in John chapter 8 tapo ng saan and you shall know katotohanan po malalaman natin nalaman natin that will make us free doesn't ay hindi kailangan po nating malaman ang katotohanan upang tayo po ay mabigyan ng kalayaan. Ang kalayaan po ba? Kalayaan mula naman. Kalayaan mula sa depression. Lang daw as long as heaven they sabi po rin Amen. Lord, yung katotohanan mga kapatid sa atin ng kalaya. Ang kalayaan na matatanggap natin ay mararanasan lamang natin ang kalayaan ating tulad ng lagi niyang and maraming mga kabataan ng kabataan. Maraming mga
alipin aming mga at ang sabi rito ay nagbigay ng kalayaan ang katotohanan. Pastor, paano mo na paano mo connect yung kalayaan na sinasabi rito? How can you now kalayaan na natanggap? Parang normal. Lalo na ay iala na nangyari noon tayo but that is bagay na nagawa then because of God ay nagkaroon tayo ng kalayaan. It is so ang ginawa mo noon, Pastor, kaya ka nagbibigay ay para kalimutan ang problema Oo. o yung kalungkutan na nararamdaman. Pag nasa pati yung spiritual na buhay nasisira din. Then pag nasa ang dapat natin palayain, no? Yung sa spiritual na buhay nasisira din. Then kapag side ng buhay natin. Pag nasa sa totoo lang mga kapatid,
Walang ibang magpapalaya sa atin kung hindi tanggapin natin si Jesus. Sa spiritual na buhay kasi yung kalayaan, ang tunay na kalayaan ay nasa pag nasa sa totoo lang mga kapatid, nasa Kanya lang walang ibang magpapalaya sa atin kung hindi tanggapin natin si Jesus. Sa spiritual na buhay kasi yung kalayaan, ang tunay na kalayaan ay nasa pag nasa sa totoo lang mga kapatid, nasa kahit yung salita ng Diyos ay halos hindi natin matanggap kasi masakit ang salita ng Diyos. Pero sa likod ng mga salita ng Diyos, kalayaan ang ibinigay ng Diyos sa atin. So ano pang rason natin para hindi natin tanggapin ang salita ng Diyos, mga kapatid? Di ba? Kasi ito yung nagpapalaya sa atin. Simula nung natanggap ko si Jesus sa buhay ko, hindi ko ikinakahiya. Dati, ito, maisi-share ko na naman ito. Dati, proud na proud ako kapag nasa madilim ako. Proud na proud ako kapag nasa diskuhan, kapag sumasayaw ako doon, kapag nakaiinom na ako ng alak. Proud na proud ako sa sarili. Pero ngayon, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, no? Kung proud ako dati na nasa kadiliman, mas proud ako sa Panginoon na nabumago sa sarili ko at hindi ko ikinakahiya na kapag nakaiinom na ako ng para ipaalam sa alak na dito ko natagpuan yung kalayaan na sinasabi ko sa inyo mga kapatid, no? Salamat sa Diyos. Kung proud ako dati na nasa kadiliman, Again, mga kapatid, proud alam niyo ako po, sa Panginoon the na testimony, nabumago sa sarili ko at hindi ko ikinakahiya na kapag nakaiinom na ako ng that, para ipaalam sa alak that na is dito ko proud ako sa natagpuan sarili yung pero kalayaan ngayon, na sinasabi ko sa inyo mga kapatid, mismo. no? Salamat sa Dahil Diyos. alam po natin, walang kayang magbabago sa kanyang sarili lamang. Kung gusto mo magbago sa sarili mo, at sarili mo, alak, abilidad, hindi natin mapabago ang ating sarili. Salamat sa Diyos. Alam po natin, kailangan natin yung magbabago sa kanyang sarili. Ang pagbabago ay mangyayari lamang magbago, tayo sarili ay lalapit sa Diyos. Alak, At ang Diyos, hindi natin mapabago ang ating sarili sa pamamagitan ng kanyang salita. At paano naman ang salita niya makapagbago atin? Yari lamang malaman natin ang ay lalapit sa Diyos. alak, At ang katotohanan ang magpapabago ang atin ng kalayaan. Now, let's look at the Bible. Since we're talking about truth, mga kapatid, let's look at the Bible in John chapter 14. Verse 14. John chapter, okay, wala muna tayong verses. Pasensya na po, babasahin na lang natin dito. In John chapter 17, verse 14, ang sabi po sa salita ng Diyos, babasahin ko in English. I have given them a word, and the world has hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. Bakit ko to binasa, mga kapatid? Alam niyo po ba, even me, nung hindi ko pa po kilala ang Panginoon, wala pong silbi sa akin yung Word of God. Parang wala siyang meaning sa akin. It is, parang wala siyang laman. Pero, nakikita ko siya marami sa mga jeep, marami sa mga billboard, sa schools, 'di ba, sa mga schools natin, hospitals, kahit saan makakahanap tayo ng verse. Mababasa natin yung verse na iyon. Then sinabi rito, I have given them thy word. Ang ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus ay ang kanyang salita. But the world hated them. So yung sanlibutan, mga kapatid, hate pala ng sanlibutan ang salita ng Diyos. That's why, Pastor Lynn, hindi natin maiiwasan na kapag nag-share tayo ng Word of God, there would really people who would hate us. Yes, tama. Hindi natin alam, wala naman tayong kasalanan, nag-share lang naman tayo ng salita ng Diyos. For those Christians, no, that you are experiencing hatred from people of the world, dahil nag-share ka ng Word of God, don't worry, kasi yun yung sabi ng word ng salita ng Diyos eh. The world will hate you because you are not of the world, even as I am not of the world. Si Jesus po ang nagsabi nito, hindi po siya mula sa sanlibutan. Then let's jump to 17. No? Kung may mga Bible kayo, mga kapatid, pwede niyo po kaming samahan. Para po, mas makita po ninyo ang katotohanan at mababasa po ninyo mismo sa inyong mga Biblia na hindi po kami rito basta-basta lamang po nag-create lamang ng amin pong verses, but you can read it also in the Word of God, no? In verse 17, mababasa po natin dyan, sanctify them through your truth, thy word is truth. Amen. Amen? Ang salita ng Diyos ang katotohanan. Pastor Lynn, can we read verse 17 in John 17? John
17:17, ang salita ng Diyos. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Amen. Amen. So, there's no other truth. Gusto natin ng kalayaan. Amen. Amen. Gusto natin ng kalayaan, yung mga tanikala, yung mga chains, yung mga kadena na inilagay ng kaaway sa atin na hindi natin nakikita. Yun bang, there are people who will experience this. Lagi silang nagbi-business. Then, it will prosper. Then, bigla na lang mafe-failure. Magbi-business sila. Parang magbo-boom. Then, failure na naman. Kasi, there are chains. Merong mga tanikala, merong mga kadena na nakatali sa mga tao. That's why people are not moving forward. That's why people, mga kapatid, ay nananatili pa rin round and round sa ganyang buhay. Sa bisyo, pabalik-balik, paulit-ulit, no? Sa karamdaman, pabalik-balik, because there are chains na nakatali sa atin. Kailangan po natin ng kalayaan. Amen. At ang kalayaan, mga kapatid, ay matatagpuan lamang natin sa pagkakaroon natin ng katotohanan. At ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. Amen. The Word is truth. So kung kailangan natin ng katotohanan, kailangan tanggapin natin ang salita ng Diyos. Amen. There's no other truth in this world but the Word of God. Jesus said, John chapter 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Amen. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is the life, because Jesus is the Word Himself. Amen. Ang Panginoong Jesus ay ang salita ng Diyos mismo. Let us read, mga kapatid, John chapter 1. In John chapter 1, ang sabi po, in John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In Filipino, Pastor Lynn, Ang salita ng Diyos, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. the same was in the beginning with God. Verse 2. Verse 2. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa lang. Let's jump to 14. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and Amen. truth. Praise the Lord. Amen. Pastor Lynn? Naging tao ang salita at siya'y naninirahan sa piling natin. Nakita namin ang As kanyang of the kapangyarihan only at begotten kadakilaan. of the Father, Puspos ng pag-ibig full of at grace katapangan. and Tinanggap truth. niya Praise the mula Lord. sa Pastor Ama Lynn? ang kapangyarihan Naging at tao ang kadakilaang salitang ito at siya'y bilang naninirahan bugtong na sa anak. piling natin. Hallelujah. Nakita Ang namin sabi ang as of kanyang verse 1, kapangyarihan only at begotten nariyan na po ang of the salita. Father, ng pag-ibig full of at grace kadakilaan. and Tinanggap truth. niya Praise the mula Lord. sa Pastor Ama Lynn? ang Yung kapangyarihan word ay at tao ang kadakilaan. salita Ito at word siya'y naninirahan and sa truth piling are natin. equal. Yeah. Nakita Ang namin sabi ang as of verse sabi 1, rito, only verse one, begotten nariyan na po ang in the salita. beginning was ng the pag- Word, full of Diba? grace And the Word was and with God, truth. and the Praise Word Lord. was God. ang And verse 14, tao ang Word was salita made at flesh siya'y naninirahan and sa salita, piling yung natin. Word, naging flesh. Ang sabi po As of of verse sabi 1, rito, only verse one, begotten nariyan na po ang in the salita. beginning of the Full Word, of and the grace Word was and with walang truth. ibang mga And the Word reason. was God. Ang Ang verse 4, ay salita, tao ang Word salita was at made flesh and salita, yung Word, naging flesh. Ang sabi po As of of verse sabi 1, rito, only nariyan begotten na po ang in the salita. beginning of the Word, Full of and the grace. Word kay Jesus lang. Word was And saan natin matatagpuan, mga kapatid, ang katotohanan? Kay Jesus lang. No? Tulad ng sinabi ni Pastor Lynn, saka lamang niya natanggap ang kalayaan mula sa mga bagay na naranasan niya nang makilala niya ang Panginoong Jesus sa buhay niya, dahil ang Panginoong Jesus ay ang salita ng Diyos at puspos po siya ng katotohanan. Amen. Amen? Hallelujah. Kaya hindi po natin kailangan ng kahit na anumang relihiyon. Yes, Tama, po. Pastor Lynn? Walang relihiyon ang siyang magbibigay sa atin ng katotohanan. I said yesterday, no, there is so much fault in religion. Napakarami pong mali ng relihiyon. But there is so much truth in the Word of God. Amen. In fact, the Word of God is truth.
Kung relihiyon po ang tatanggapin natin mga kapatid, hindi po natin matatanggap, hindi po natin mahahanap ang katotohanan. Pero kung ang salita ng Diyos ang ating tatanggapin, si Jesus ay tatanggapin natin sa ating buhay, matatanggap natin ang katotohanan. Amen. Dahil si Jesus ang salita, si Jesus ang katotohanan. Amen. Amen. Kaya ano po ba yung rason kung bakit hindi natin tanggapin si Jesus sa buhay natin? Kung sawa na po tayo sa kasinungalingan sa mundo, then why not try to accept the truth that is in Jesus Christ? Dahil si Jesus lamang po yung nagbibigay ng katotohanan. Si Jesus po ang katotohanan. Amen. Amen. Many people, maraming mga tao na tumatakbo tayo sa ating mga paniniwala, no, belief. Belief is different from faith. Mm-mm. But doon nagsisimula yung faith sa belief natin. Pero meron din tayong tinatawag na mga beliefs, superstitious beliefs. Beliefs yun, di ba? Still beliefs, pero superstitious lamang. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin tayo sa superstitious belief. And wala True, iba mga the word was God. Ang Ang verse mga bagay na word was akala natin word. ang salita ibang word flesh. Ang sabi po, only nga na po ang salita. Full of praise. Word was saan natin matatagpuan mga kapatid ang katotohanan? Kay Jesus lang. No? I remember sinabi ni Pastor Lynn, sa kalaman salita ibang word flesh. Ang sabi po, only nga na po ang salita. Full of praise. Word was saan natin matatagpuan mga kapatid ang katotohanan? Kay Jesus lang. Yung I remember sinabi ni Pastor Lynn, sa kalaman salita only nga na po ang salita. Full of praise. Word was saan natin matatagpuan mga kapatid ang katotohanan? Simula kasi bata ako, yun na yung Sinabi ni Pastor Lynn, na sa kalaman salita only nga na po ang salita. full of praise. Word was saan natin matatagpuan mga kapatid ang katotohanan? Simula kasi bata ako, yun na yung alam ko, Sabi ni Pastor, yun yung paraan. sa kalaman salita only nga na po ang salita. Full of praise. Word was saan natin matatagpuan mga kapatid ang katotohanan? Iba kasi yung puno ka ng sarili. Alam ko, Sabi ni Pastor, yun yung paraan. sa kalaman salita only nga na po ang salita. Full of praise. Word was saan natin matatagpuan mga kapatid ang katotohanan? Isa sa buhay yung puno ka ng sarili. Alam ko, Sabi ni Pastor, yun yung paraan. sa kalaman salita only nga na po ang salita. Full of praise. Word was saan natin matatagpuan mga kapatid ang katotohanan? Isa sa buhay yung puno ka ng sarili. Alam ko, Sabi ni Pastor, yun yung paraan. sa kalaman salita only nga na po ang salita. Full of praise. Word was saan natin matatagpuan mga kapatid ang katotohanan? Isa sa buhay yung puno ka ng sarili. Pagahin, alam ko, Sabi ni Pastor, sa kalaman salita only nga na po ang salita. full of praise. Word was saan natin matatagpuan mga kapatid ang katotohanan? Buhay yung mga pagahin, alam ko, Sabi ni Pastor, sa kalaman salita only nga na po ang salita. full of praise. Word was saan natin matatagpuan mga kapatid ang katotohanan? Buhay yung mga pagahin, alam ko, Sabi ni Pastor, sa kalaman salita halos andun naman yung faith, nandun naman yung mga pananampalataya ng tao. Pero, iba yung on. Ang salita ng Diyos sa pagdating sa katotohanan, istrikto ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng, ay ito lang kalahati lang yung isa sa buhay ko. Yung kalahati, ay hindi ko nagagawin yan. Hindi na yan. Ito lang yung gusto ko. Hindi pwede mga kapatid na pipiliin lamang natin sa buhay ang salita ng Diyos kung ano lang ang gusto natin. Dapat kung ano ang sabi ng salita ng Diyos, isinasabuhay natin, doon natin mararanasan na buhay at kumikilos ang Panginoon dito sa atin. Amen. Amen. Praise the Lord. Yung ang rason mga kapatid no, kung bakit tayo naririto, kung bakit kami naririto is
makilala natin ang Panginoong Jesus at matanggap po natin si Jesus na siya po ang buong katotohanan. Amen. Na siya pong kailangan natin, mga kapatid. When Jesus came, nung si Jesus dumating rito sa mundo, mga kapatid, wala po siyang ibang dala, kung hindi katotohanan lamang po. Amen. Kaya ito po yung sinishare namin sa inyo tonight. Yung katotohanan po sa ating Panginoong Jesus. We are not here for our own, mga kapatid. Wala pong, kahit na hindi po namin itinataas ang aming mga sarili, gusto po namin itaas ang Panginoong Jesus dahil siya lamang po ang makakatulong po sa ating kani-kanyang mga problema. Amen. Dahil kung may mga problema kayo, mga kapatid, may mga problema din po kami. Pero walang ibang solusyon sa atin pong mga problema ang Panginoong Jesus lamang. Amen. Dahil sa Kanya ang katotohanan. Jesus is the answer for everything. Yung salita po ng Diyos na kay Jesus, si Jesus po ang katotohanan, ang buhay. Siya po ang daan. Kung ang buhay po natin, mga kapatid, ay punong-puno po ng problema, wala po tayong kailangan kundi ang salita po ng Diyos lamang. Amen. No, ang salita ng Diyos. Buksan po natin ang Hebreo. Para po mas madagdagan ang atin pong kaalaman. Ang sabi po salita ng Diyos, Hebreo chapter 4, verse 12. Ito po ang salita ng Diyos, no? For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ang salita po ng Diyos is quick and powerful. Ito yung Amen. pinakagusto ko. The Word of God is powerful. The truth, yung Word of God, it is the truth. The Word of God is quick. The Word of God is powerful. Amen. Kung kailangan po natin, kung gusto po nating maranasan yung power ng Lord, kung gusto po nating maranasan yung miracles ng Lord, kung gusto po natin maranasan, mga kapatid, yung mga signs and wonders of the Lord, kailangan po natin ng Word of God because it is quick and it is powerful. Amen. Yung power na sinasabi rito, hindi yung power na nakikita natin sa TV, na ginagawa ng mga superhero. It is more than that, mga kapatid. This is the reality. The power in the Word of God is real. Amen. Ang katotohanan is, the power in the Word of God is real. And to tell you, mga kapatid, ang dami ko nang nakita or na-witness na mga miracles na ginawa ng Diyos, mga kapatid, dito po sa DPC Ministries, na talagang masasabi mo that it is the Word, the work, and the touch of God. It is the finger of God working. Amen. Dahil walang ibang makakagawa ng mga bagay na iyon, mga kapatid, kung hindi ang Diyos lamang. Amen. And it is quick. The Word of God is quick. Kung kailangan po natin ng mabilisang sagot sa atin pong mga problema, sa atin pong mga katanungan, yung mga bumabagabag, mga anxieties in life, what we need is the Word of God. Amen. And then it pierces to our soul. And then unto the joints and to the marrow. So tumatagos-tagos yung salita ng Diyos. Ibig sabihin nun, mga kapatid, hinahanap niya yung fault sa buhay natin. Amen. He will expose it, and to the power of God, bibigyan niya ito ng solusyon. No? Solusyon sa lahat ng ating mga problema, spiritual, financial, marital, physical man, lahat ng problema may sagot. At ang sagot ay nasa salita ng Diyos Amen. lamang. Amen? No? Kaya naman, ang salita po ng Diyos, mga kapatid, ay huwag po nating iwala sa ating mga mata. Tama, Pastor David? Amen. Lagi tayong na-encourage ni Pastor David na magbasa ng Word of God. Tama. Si Pastor Lim, nagkakilala, how many years tayo na magkasama na, Pastor Lim? 7 years pa lang? Hindi pa tayo up to 10 years? Ay, parang 7 years pa lang kasi dumating ako dito 2015. So mag 8 years na. And for eternity, panglangit na to, mga Amen. kapatid. Praise Amen. the Lord. Hallelujah. Akala ko more than 10 years na tayo magkasama, Pastor Lim. No, Hindi that pa. Papunta pa lang. papunta pa lang. Praise And God. more than that, praise the Lord. So kami ni Pastor, magkasama po kami mga 6 years
Tumanda si Pastor Lynn sa akin ng 1 taon. But I saw her grow in the Lord. Ako din ay bata pa rin. I'm still a baby, mga kapatid. Pero nung dumating si Pastor Lynn dito, she already, meron na talaga siyang kaalaman in the Word of God. Ako dumating rito, wala talaga akong kalam-alam in the Word of God. As in novice talaga ako in the Word of God. Until now, mga kapatid, konti pa rin yung aking nalalaman. Glory to God. Sa konti pong nalalaman ko, ay sinishare ko po sa inyo, mga kapatid. Amen. And dito po, Pastor Lynn, dito sa DPC, di ba, napakarami na nating nakikitang mga miracles na ginawa ng Diyos. Cite an example na pag nung dumating ka dito sa DPC, ay talagang, it is talagang kapangyarihan to ng Diyos na kumikilos. Yung first-hand na experience mo, what testimonies na na-experience mo or na-witness mo dito sa DPC na talagang sinabi mo, nandito yung hinahanap ko, the truth is here, God is here. So sa sobrang dami, no, pero sa nung unang pagkakataon na nakita ko yung mga milagro dito, hindi ko nakita talaga. Unang-una, nandun yung mga testimony, doon ako nagsimula. 'Di ba bawat linggo merong testimony, no? And then iniisip ko, totoo kaya yung mga sinasabi nila? Kasi Ako rin. yung bulag nakakita, yung mga pilay nakatayo, doon daw sa crusade, doon daw sa may ano. Pinapakinggan ko lang na totoo kaya yun? Pero Pastor Lee, Oo. nung kabataan mo, have you experienced yung crusade? Yes, oo. Yung before ka nakarating dito sa DPC? Oo, meron na. Naka-experience ka na, Oo. nakakita ka ng mga Milagro Oo. na. Pero hindi ko pa kasi yun alam kung talaga bang totoo or ano, kasi bata pa nga. Pero dito parang dito ako parang dito ako na nabuhay, or parang dito ako na nadilat yung mga mata, parang ganon. Parang naliwanagan ka. Oo, ganon. Oo. Pero hindi ka na-shock. Hindi naman, pero ang akin lang, gusto kong siguraduhin kung totoo ba yun? Totoo ba yung mga sinasabi nila? Yung mga testimony? Pero isa talaga sa testimony na nasabi kong marami talaga yung dito meron tayong kasama na galing sa hindi makatayo, nakatayo. Sobrang dami, pero alam at konfirmado sa puso ko na sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay mayroong kapangyarihan. Alam kong galing yun sa Diyos, kasi dito walang ibang tinuturo kundi ang salita ng Diyos. Napakarami na talagang mga testimony ng mga kasamahan natin na napagaling sila ng Panginoon. So, sa mga bagay na iyan, sigurado ako na kung kaya yun ginawa ng Panginoon sa kanila, ni kahit kanino, mga tao na lumalapit sa Diyos, kaya din yun gawin ng Panginoon. Kaya sinasabi ko sa sarili ko noon, nung bago pa ako dito, kasi meron ako mga bagay na hinihingi sa Diyos, kasi nga yung anak ko hindi ko pa nakasama, yung family ko talagang parang ang gulo-gulo. Sinasabi ko sa sarili ko na itong mga testimony na naririnig ko, na witness ko talaga sa mga crusade dito na simbahan, sinasabi ko na sa sarili ko, Lord, kung ginawa mo to sa kanila, alam kong makapangyarihan ka. Alam kong gagawin mo din ito sa akin. Amen. Praise So, the salamat Lord. sa Diyos. Lahat ng hiningi ko sa Diyos or hiniling ko sa Kanya, binigay yun ng Diyos sa akin. Ibig sabihin, hindi ako binigo ng Diyos. Kasi nga, kung ginawa yun ng Diyos sa kanila, at mga kapatid, kung ginawa din yun ng Diyos sa akin, sa amin, gagawin din yun ng Diyos sa inyo kapag lumapit tayo sa tunay na Panginoon sa pamagitan ng Kanyang salita. Amen. Yun din sana yung sasabihin ko. Kung kaya yun ng Diyos, mga kapatid, kaya rin yun gawin ng Diyos sa ating lahat. Amen. Siguro ngayong gabi, mga kapatid, mag-share ako tonight. I will share to you because this is Miracle Hour at we have a lot of time, mga kapatid. Mag-share ako kasi ako, I never had an experience of these things, yung mga miracles, yung mga ganyan-ganyan. Pinagtatawanan ko lang yan noon. In my previous faith kasi, ganito lang yung ginagawa namin. Simba. Kung gusto mong magsimba, hindi ka pinipilit na magsimba, no, sa previous faith ko. Magsisimba ka, kung birthday mo lang, yon, or kung may binyag, yun lang yon, or kung may mahal na araw, so magsisimba, or Pasko, or New Year, yon, magsisimba. Then, so wala talaga akong personal na relationship sa Diyos, mga kapatid, no?
wala po akong personal na relationship sa Diyos. Hallelujah. Pero salamat mga kapatid, dahil ngayon, mas nakilala ko po ang Panginoon at nagkaroon po ako ng kaliwanagan din. Pero kay Pastor Lynn, hindi siya na-shock. Ako po mga kapatid, shock na shock. Yung parang, ganito pala yun. Alam niyo po, nasa isip ko, ang sinabi ko, ganyan ba makapangyarihan yung taong yan? Alam niyo po kung sino yung sinabi ko? Ganyan ba makapangyarihan si Pastor David? Yun yung talagang tumatak sa mind ko. Ay, makapangyarihan pala ang taong ito kasi wala po talaga akong experience sa mga ganyan. And akala ko noon na si Pastor David ang makapangyarihan, pero hindi pala, ang Diyos na kanya palang pinaglilingkuran ang makapangyarihan. Amen. Dahil kapag si Pastor David ay nagpe-pray, so ganun siya, ganun si Pastor David nagpe-pray. Sorry, Pastor. So ganun si Pastor David nagpe-pray. Talagang very intense siya nagpe-pray, mga kapatid, ganyan. And then, now I know bakit siya ganyan ka-intent mag-pray. Para sa akin, kaya siguro kasi ang dami, napakaano ni Pastor David mag-pray eh. Talagang makikita mo talaga lahat ng lakas niya, no? Talagang very earnest siya in praying. Akala ko si Pastor David na makapangyarihan, pero hindi pala. The Word of God, mga kapatid, na nasa kanya, yung word, yung salita ng Diyos na isinasabuhay niya, at ang Diyos mismo na siyang tumawag sa kanya, yun pala, ang Diyos pala ang makapangyarihan. Amen. This testimony, mga kapatid, ito talaga, very amazed ako nito. Pero hindi ako first timer, matagal na ako noon dito sa DPC, years na noon. And it happens in Binangonan, Rizal. Sa Binangonan, Rizal, nung nagkaroon po kami ng ministry doon. This is a testimony. Sinishare ko po ito, mga kapatid. Hindi po ito katang-isip lang. Hindi ko po ito gawa-gawa. In fact, meron pa po kaming video ng testimony po ng ating kapatid na siya pong naka-experience nito. So, nung nag-ministry po kami sa Binangonan, Rizal, pero dito sa DPC Ministries, dito Pastor din sa Shiloh House, nakikita ko na yung mga maliit-liit na lang na milagro ng Diyos through Pastor David. Glory to God. Meron po tayong lingkod ng Diyos na tulad ni Pastor David. Hallelujah. So akala ko talaga noon si Pastor David ang makapangyarihan. At akala rin po ng mga tao doon sa Binangonan na si Pastor David ang makapangyarihan. Alam mo, Pastor Lynn, kapag dumarating kami sa isla, kasi from Binangonan Port, sumasakay po kami ng bangka, papunta po sa Barangay Pipindan. Yung Pipindan, hindi po siya isla, pero para makarating ka doon, kailangan mong sumakay ng bangka. So, sumasakay kami ng bangka kasama ni Pastor David at yung mga young people rin po na kasama ko po sa gawain, sila Pastor Emmy, yung asawa po ni Pastor David. Pagdating po namin doon sa isla, si Pastor David ay parang Diyos. Yung mga tao doon talagang yung mga crowd, no? Ang daming mga tao na susunod sa iyo sa daan. Kay Pastor David, sasabihin niya, andyan na yung mangtatawas! Andyan na yung mangtatawas! Dito sa Bisaya, ang tawag natin albularyo man. No? Uy, agtutag albularyo sa kanang kuan. Pero doon, mangtatawas ang tawag nila kay Pastor David. Dahil akala nila si Pastor David nga ang makapangyarihan. Doon ko po nakita yung talagang amazed po ako sa kapangyarihan ng Diyos na magpagaling. Amen. Dahil itong kapatid natin, si Sister Premi, isa po siyang guidance counselor sa isang school doon po sa Binangonan. Bedridden po siya, mga kapatid. Bedridden siya, hindi po siya nakakatayo, naka-diaper na lamang po siya. And then giagak man siya sa iyang husband. So talagang hindi po siya nakakatayo. And that time naka-wheelchair siya, dinala siya ng asawa niya doon sa bahay na tinutuluyan namin ni Pastor David. Ang daming nakakumpol na mga tao. As in, ang daming tao nakapalibot sa amin that time. And si Nanay Premi no, naka-wheelchair siya. Then si Pastor David nag-share ng word. Hindi nag-pray si Pastor David sa mga yung mga may karamdaman, Pastor Lynn, kung hindi siya nag-share ng word. Yun talaga. Because ito nga, yung word, di ba, ang salita ng Diyos, yun yung kailangan natin. Then after nag-share ng word si Pastor David, nag-pray na siya sa mga may mga sakit. Ang dami mga tao doon na may sakit, Pastor Lynn. Ang dami mga tao doon na kailangan ng kagalingan. Pero this one person, talagang nandun siya for the healing sa Diyos. Ang ginawa ni Pastor David, hinawakan niya yung kamay, sabi niya kay Nanay Premi, stand up. So, translate ko naman, tayo. So, dahan-dahan siyang tumayo.
And then, siya yung talagang, sa Bisaya pa, nilukso siya, no? Talagang tumalon siya mga kapatid from the wheelchair at tumayo siya mga kapatid Praise in God. an instant. No? Amen. Praise Kaya God. talagang amazed na amazed ako how God works His miracles. Dahil, syempre, bedridden yung tao, di ba, Pastor Lynn? Tapos, yung gikugos, ano bang Tagalog ng gikugos? Inaakay o ano ba? Oh, no. Ano bang Tagalog ng gikugos? No? Yung para, Kinarga. kinarga. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Kinarga na lamang po siya ng kanyang asawa. Kinakarga na lamang po siya ng kanyang asawa. Dahil that time, hindi po nakakaakyat ang wheelchair sa bahay na tinutuluyan namin. But glory to God. No? In an instant, mga kapatid, pag sabi ni Pastor David, tayo, stand up, stand up. Tumayo si Nanay Premi. And from that on, simula na nung miracle ng Lord sa buhay niya, Praise God. hindi lamang siya nakatayo, nakatanggap pa siya mga kapatid ng kalayaan Amen. mula sa Diyos, sa pagiging alipin mula sa kadiliman. Hindi niya lang tinanggap ang kagalingan, tinanggap pa niya si Jesus sa buhay niya bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ito talaga, no, that was the testimony that struck me the most, that God can do this in an instant. Kasi nakikita ko lang siya sa TV. And then that time, alam ko na hindi na si Pastor David yon. Kasi nagkaroon ako ng learning in the Word of God, and natutunan ko na if a person does miracles, hindi ang tao ang kumikilos nun, kundi sinugo siya ng Diyos. Amen. So si Pastor David, sinugo siya ng Diyos para maranasan ng tao ang milagro. Diba? Amen. I remember, Pastor Lynn, ng time na yon talagang the people there, lakpakan ng mga tao. Ako rin, hindi ko malimutan yung emotion ko, emotion ng mga tao, emotion ng asawa niya, emotion ni Nay Premi, na makita ng mga tao na tumayo siya sa wakas. Yung parang nagulat ang Oo, lahat. nagulat ang lahat. And who did it? Si Pastor David ba ang gumawa nun? Hindi. Ang gumawa nun ay ang Diyos na kumikilos sa Amen. pamamagitan ng kanyang salita at sa pamamagitan ng kanyang lingkod na isinugo niya. Dahil alam niyo po ba, si Pastor David, wala po siyang ibang sasabihin sa'yo, puros lang truth. Puros lang Word of God. Kung kakausapin mo si Pastor David, ang sa Bisaya pa, sumhan ka na lang, no? Sumhan ka na lang, Puro puros lang. salita. Wala kayong ibang pag-uusapan, puro Word of God lang, no? Word of God, Amen. Word of God, Word of God lagi. Tapos meron pang nagsabi, Pastor Lynn, ay, ayoko sa kanya kasi puros lang Word of God ang sasabihin niya, puros lang Word of God, Word of God. Eh ano bang sasabihin ni Pastor David? Eh yun naman ang kanyang yun naman ang kanyang tungkulin, ang sabihin ang katotohanan. Amen. And there are many miracles pa po na ginawa ng Diyos, no, through His servant Pastor David, na hindi ko lubos mabilang, hindi ko na mabilang, ang dami na po. But that is not because Pastor David is powerful, but the God whom he is serving is powerful. Amen. And it only happens because Pastor David is standing on the truth. Amen. So dun tayo nakarating tayo dito, no? I don't know why we are here. Bakit tayo dumako tayo sa ganitong topic. But every person is standing on the truth. Yung miracles ng Lord talagang sasamahan kanya. Kahit hindi ka pa pastor, no? Kahit walang titulo. O kahit walang titulo. I believe lahat ng tao ay may kapasidad. Lahat ng Christians who believe in the Lord Jesus Christ has the capacity, mga kapatid, na gamitin siya ng Diyos sa mga milagro. Di ba, Pastor, yung sabi ni Jesus, ito yung sabi ni Jesus, if you believe in me, greater works than this you shall do. Kaya natin gumawa ng mga bagay na masigit pa sa ginawa ng Panginoong Jesus. Amen. Yung experience nyo ni Brother Jerry nung Saturday, pwede bang i-share mo, Pastor Lynn? Thursday pala yun. Oo. Thursday. So, Okay. meron pong nangyari, no? This is for the testimony of the Lord. To God be the glory of this testimony, mga kapatid. And I was very gladdened na makarinig po sa testimony nito, Pastor Lynn. Kasi wala ako doon. Si Pastor Lynn ang naka-experience doon. So, yung mga panahon na yun, Huwebes. Bawat Huwebes kasi, mga kapatid, meron kaming women's Bible study. So, pumunta kami sa isang lugar kung nasaan bagong lipat yung kapatid namin na kasamahan dito sa simbahan.
So, first time namin nakapunta doon, and then hindi namin alam na kung anong plano ng Diyos, bakit doon kami dinala ng Panginoon. Kasi merong tao doon na hindi ko alam kung ano, pero ang sa alam ko lang mga kapatid, lahat ng hindi maganda ay galing sa kaaway, kay Satanas. Lahat ng hindi maganda. Kasi ang Diyos hindi siya nagbibigay ng makakasira sa atin. So merong tao doon na 3 araw na siyang hinahanap ng kanyang mga kasamahan sa trabaho, nawawala. Then yung tao na yun, Hinahanap pala siya. hinahanap siya. 3 days na siyang nawawala. Oo, walang kain, walang hindi- tubig. Hindi siya kumakain Oo. within 3 the 3 days. days na nawala siya. Okay. Mm-mm. Then yung tao na yun, hindi sila taga roon sa may ipunan, hindi sila taga roon, nagtrabaho lang sila, taga Davao Occidental yung tao na yun. And then, nadaanan ko siya kasi yung unang dumating kasi kaming, 2 kami babae, nadaanan ko siya, sabi ko sa sarili ko, gusto ko siyang lapitan. Pero kaso nga, kanang, violente, may pagka-violente siya, tapos lalaki pa. Sabi ko, ang Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi naman siya limitado, babae ka man, lalaki ka man. Pero inaantay ko na yung banal na espiritu, yung kikilos, hindi yung ako, yung isip ko lang na gusto ko gawin to, gusto ko gawin yan. Tapos dumating yung kapatid namin isa ni si Brother Jerry. Salamat sa Diyos at yung kapatid natin na si Brother Jerry ay grabe yung boldness niya sa Panginoon. Amen. Kasi alam niya, yung tinatayuan niya daw, yung salita ng Diyos na sinasabi ito ng salita ng Diyos. Tapos, halos mag-1 oras, yung tao nakapusas na siya, kasi nga medyo nananakit na, nakapusas na siya. Then, nauna si Brother Jerry, pagdating ni Brother Jerry doon, sumunod naman ako, ginamit ni Brother Jerry yung ginagamit natin sa bawat Wednesday, yung dugo, banal na dugo ni Kristo. Meron kasi siyang daladala. Then, ginamit niya yun. Yung anointing oil, ginamit ni Brother Jerry para sa tao na yun. Then ako, yung paniniwala ko sa Diyos talaga, halos mag-1 oras na kaming nagpipray, nagre-rebuke. Tapos yung tao sinasabi niya na, siya, kibali siya, in Jesus' name. Siya, ginamit daw siya ng demonyo. Minention niya talaga sa bunganga niya yung demonyo. Ginamit daw siya. Tapos, tinatawag niya yung kapangyarihan ng karagatan, kapangyarihan ng bata na may pulang short, tapos nagbibilang siya ng 1 up to 15. Tapos meron siyang, kinocommand niya si Brother Jerry, yung kapatid natin. Pinagsasabihan niya na, Cole, umupo ka dito. Cole, tanggapin mo to. Meron siyang ginaganon sa kamay niya. Cole, tanggapin mo to. Tapos, wala pa rin, hindi sumusunod si Brother Jerry. Sabi ni Brother Jerry na, hindi ako susunod sa inuutos mo sa akin. Sabi ni Brother Jerry ng ganun. Tapos nagpipray kami, nire-rebuke namin yung espiritu, bawat rebuke namin, yung katawan niya, mayroong spiritual reaction sa silid niya. Pero parang gumaganon siya, yung lakas niya, grabe. Pero hindi ako tumigil. Tapos yung kaaway, alam niyo mga kapatid, yung kaaway nagsasalita din sa isip ng isang tao. Sabi niya sa isip ko, itigil nyo yan, itigil nyo na yan. Mag-1 oras na wala pang nangyayari. Sabi ng kaaway sa isip ko, sabi ko no, hindi pwede. Alam ko makapangyarihan ang Diyos na aking pananampalatayahan, no? Makapangyarihan ang Diyos. Sabi ko sa Diyos, kahit maraming tao nakapaligid doon, hindi ko na napansin na marami palang tao. Yung mga kasamahan ko lang ang nagsasabi, hindi ko na napansin. Sabi ko, Lord, huwag mong bigyan ng kahihiyan yung pangalan mo at yung salita mo. Sinabi ko talaga, Lord, ipakita mo yung milagro, ipakita mo na makapangyarihan ka. Grabe, kiniklaim ko yung salita ng Diyos. Ang importante kasi talaga, meron tayong salita ng Diyos na pinanghahawakan kasi alam natin na hindi sinungaling ang Diyos. Yes. Kasi doon, Pastor Arbs, meron na ang mga tao, sabi ng mga kasamahan natin, nakatingin na sila sa amin. Pero ako hindi ko napansin na sino ba yung tumingin sa amin, sino ba yung mga tao sa paligid. Wala na kayong pakialam. Wala akong pakialam. Pero yung mga kasamahan ng tao na pinasukan ng Mga kakilala niya. Oo, yung mga kakilala niya, marami sila. Siguro mga 10 din na nakapalibot sa kanya kasi nga nakita na nila yung hinahanap nila. Then hindi din nila kami pinigilan. Na uy, tama na kasi yung tao lupasay na. Bawat rebuke namin yung katawan niya merong reaksyon. So hindi din nila sinabi na, uy, tigilan nyo na yan, kawawa na yung kaibigan namin.
Hindi. Patuloy kami, kiniklaim ko yung salita ng Diyos. Lord, makapangyarihan ang iyong salita. Makapangyarihan inyong pangalan, Amen. Panginoon. Sabi kong ganon. Pero meron, dalawa yung nagsasalita. Meron sa isip ko at sa puso ko. Yung sa isip ko, tigilan nyo na yan, walang nangyayari. Sa puso ko, hindi pwedeng mabigyan ng kahihiyan ang pangalan ni Jesus na dinadala namin. Tapos, halos mag-isang oras. Merong ginawang maganda ang Panginoon. Amen. Kasi kinausap ko siya, kailangan din patunayan ang salita ng Diyos. Kinausap ko siya. Sabi ko, anong pangalan mo? Yung sinagot niya, yung totoong pangalan na niya. Oh. Sino yung mga kasama mo? Nakilala na niya yung mga kasamahan niya. Sabi ko, ito na yun, milagro na yun galing sa Amen. Panginoon. Then, ang pinakamagandang ginawa ng Panginoon doon, hindi man ako nagsasabi sa sarili ko na ganito gawin ko, ganito. Pero ang ginawa ng Panginoon, bago pa man dumating yung sasakyan na kukuha sa kanya, yung tao, bumalik na yung normal niyang, yung mukha niya, kasi sa hindi pa yon ginawa ng Diyos ng milagro, yung dila niya, aabot na dito. Really? Yung mata niya, Really? Yung yes, dila? oo. Yung dila niya, lagi siyang nakalabas yung dila niya, aabot na dito. Tapos yung mata niya, di ba may itim dito sa mata natin? Hindi mo na makikita yung itim. Nasa taas na yung itim. So puti na lang yung Tumitirik makikita. na yung mata Oo. niya. So kung ikaw na tao na hindi mo alam ang salita ng Diyos at takot ka sa mga Oo. ganyan, hindi mo lalapitan ang tao Hindi na to yun. pwede sa mga Christians Oo. na matatakutin. Pero salamat sa Diyos, hindi aming lakas. Hindi Yes. lakas ko, hindi Glory to lakas ni God. Brother Jerry, hindi sa kung gaano kami kalakas, kung hindi dahil yun sa salita ng Diyos na kiniklaim ko at ang kapangyarihan ng Diyos dito sa salita niya at ang lakas ng Diyos ang kanyang ginamit para yung tao na yun mabalik sa normal. Kasi hindi mo na siya makausap ng maayos kasi nga hindi na siya normal. Kasi sabi ko sa mga kasamahan niya, itong mga pangyaring ito, hindi ito normal lang na kasi wala siyang kain, kasi wala siyang tubig, wala siyang inom. Sinasabi ko sa kanila, narinig nyo mismo yung mga kasamahan niya, narinig nyo mismo na sinasabi niya na ginagamit siya ng kaaway. Narinig nila. And then, sabi ko sa kanila, mag-pray din kayo. May isang kasamahan nila na, habang nagpe-pray kami, nag-pray din siya. Salamat sa Diyos kasi, pagkatapos noon, dumating yung sasakyan, tawag dito, napatanggap namin siya sa prayer of salvation. Sumunod siya sa salita. Ibig sabihin, after an hour of yung nag-wild siya, Oo. naglulupasay siya, after an hour, praise the Lord, tinanggap God. niya ang Panginoong Jesus. hindi ko lubos maisip kung sa tao lang, hindi natin lubos maisip na yung mga oras lang na iyon, no, kayang gawin ng Diyos. Kasi kung sa iba, sasabihin yun na, ay, dali na natin to sa sa mental. Pero yung or kumuha sa kanya, ay mga yung amo niya, kasi yung nga, amo niya. oo, kasi nga hindi sila tagad doon. Ay, kinuha siya ng amo niya. Pero walang nasaktan. wala. Praise the Lord. Praise God. Salamat sa Diyos dahil doon, hindi namin, para sa akin, pagkatapos noon tumalikod ako diretsyo, kami ni Brother Jerry, kasi hindi ko gusto at ayaw ko rin na nasa amin yung atensyon ng mga tao. Tumalikod kami, hindi na ako nakakita o paano siya kinarga, doon sa may sasakyan. Yung kasamahan lang natin nakakita na, Sister Sising, nakakita siya na yung mukha daw ay lumiwanag na. Praise Tapos, the Lord. parang umayos pa nga siya ng upo daw kasi pagkarga sa kanya, umayos pa siya ng upo. Then, wala na siyang salita na ano. So, ibig sabihin, ginawa ng Diyos yung mga gawain na ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili kung paano siya gumalaw at kung paano yung salita niya gumana, no? And then paano din ipapakita sa Diyos yung kapangyarihan na hindi ibig sabihin na uy, mag-iisang oras na wala pang nangyayari. Ibig sabihin ko mga kapatid, huwag kang tumigil hanggat alam mo na ang Diyos ay kikilos. Mag-pray ka hanggat ang Diyos ay gagawin niya yung side ng Diyos, kasi meron din tayong side, yung side natin or yung gawain natin ay mag-pray tayo at yung pananampalataya natin ay dapat nasa Diyos. Yun lang, huwag kang tumigil. Kung nakikita mo na, uy, ilang buwan na ba, ilang oras na ba, ilang araw na ba, wala pa Brother ginagawa. Jerry, spray lang siya ng spray ng blood of Jesus. Oo. At nagre-rebuke siya, Oo. no? Nagre-rebuke. Ito yung maganda, no? Ito yung talagang bagay na pinagpapasalamat ko po sa DPC Ministries kasi dito po tinuturuan po tayo ng truth.
Yung Word of God mismo yung pinapakain sa atin. Kaya may boldness tayo to face any challenges. Yes. Amen. Dahil kung wala po yung truth, syempre matatakot yung iba, di ba? Kasi wala na yun sa mabuting kaisipan yung taon. Violent na siya, di ba? Nagwo-wild na siya in the road. And then 3 days siyang hindi nakakakain, this is the reality. Yan po ang ginagawa ng devil, mga kapatid, sa buhay ng isang tao. Siguro sa kanya, he has lost his sanity that time, no? Pero after prayer naman, glory to God, Glory no? to God. Bumalik talaga. naman yung sanity ng taong ito. Hallelujah. Not because Pastor Lynn was there, but because, or Brother Jerry was there, but because God is there, mga kapatid, Amen. that very moment. At sila Pastor Lynn, tinayuan nila yung truth, yung salita ng Diyos. And blessed po tayo, mga kapatid. Blessed po kami. Ako, Pastor Lynn, no? Tayo, blessed po tayo. Dahil meron po tayong pastor na nagtuturo po sa atin ng katotohanan. Yes po. Yung lagi po niyang sinishare sa atin, Word of God. Paulit-ulit po yung Word of God na sinishare na sa atin so that our faith will be built. Dahil sabi po sa salita ng Diyos, yung faith po natin ay mabibuild siya through hearing and hearing and hearing the Word of God. So mas lalo natin napapakinggan yung Word of God, nagkakaroon tayo ng mas tumutubo yung faith natin. Then we can able to face challenges. Nahaharap natin po yung mga challenges sa buhay. Kahit na anuman, may it be yung ganitong situation, it was a testimony, glory to God, Glory to God. or yung mga yung kagalingan pa kaya, o kahit na ano po yung mga challenges sa buhay natin. Alam niyo po ba, mga kapatid, wala pong limitasyon ang Diyos kung ano po yung kaya niyang gawin. Amen. Sinabi ni Pastor Lynn, dineclare lang nila yung Word of God, yung Word of God lang talaga, yung kanilang sinandigan, and the Word of God performs. God performs because the Word of God is there. And the Word of God is powerful. Amen. No? Yung salita po ng Diyos ay powerful because the Word of God is equal to God Himself. That's why pala, ang daming miracles na nangyayari sa buhay ni Pastor David kapag nagpe-pray siya because he is standing on truth. Amen. And anybody who is standing on truth, pwede kang gamitin ng Diyos for sa napakaraming mga milagro. So the secret of this ministry, bakit ang daming milagro nangyayari, ay hindi po dahil nandito si Pastor David. Isa yon. Isa yun. Yes, because Pastor David is called by God na siya po yung tumayong shepherd dito. Pero kung hindi naman po si Pastor David nakatayo sa katotohanan, kung hindi niya po pinaninindigan, hindi niya po iniingatan, at hindi niya po itinuturo ang katotohanan, ay walang silbi po ito. Hindi po natin mararanasan ng miracles. There would be no miracles kung hindi po itinuturo ni Pastor David, he's not standing on truth. So the reason for everything, the reason for the miracles na nangyayari sa buhay natin, it's because of the truth. And it is because of the Word of God. Because the Word of God is powerful. At the Word of God is God Himself. So meaning, Pastor Lynn, kung wala ang Word of God, God will never work. Walang miracles, walang signs and wonders, walang testimony kung wala ang Word of God. Amen. So any church na hindi po pinipreach yung Word, ay, naku po, delikado po, mamimiligro po yung kaluluwa natin for any place po na hindi po pinipreach yung Word of God. At hindi po tayo matuturuan ng boldness at hindi po mag-grow yung faith natin kung nandun po tayo sa mga lugar or places na hindi po pinipreach yung truth or yung Word of God. No? Hindi ko po itinataas si Pastor David, kundi ang Diyos po na pinaglilingkuran ni Pastor David, yun po ang itinataas ko. Amen. That the reason for the miracles na nangyayari, ang dami, Pastor Lynn, alam niyo po ba, mga kapatid, cancer was healed. Amen. May mga babae, yung mga nana, yung mga ina, na gusto nilang magkaanak. Pinag-pray sila ni Pastor David, no? At nagkaroon nga sila ng anak, no? Nabuntis. May mga critical na yung mga kalagayan. Sinabi na ng doktor, yung dengue kasi yung case ng bata, no? Anak ni Sister Sarah. Critical na yung case po ng bata. Sabi ng doktor, wala na pong pag-asa. But glory to God, mga kapatid, God who is working miracles, performs, no, and na-deliver po yung kanyang anak. Gumaling po si Ino. Meron din po, mga kapatid, ang dami-dami. Yes. Yung
sinabi ni Pastor David, meron dito meron siyang symptoms of HIV, meron dito tayong kapatid na pinagaling ng Diyos. Amen. Kung kaya pagalingin ng Diyos yung mga bagay na yan, mga kapatid, alam po, hindi lang po yung physical na mga sicknesses, pati rin po yung mga spiritual sicknesses na nararanasan natin. Kaya po yung pagalingin ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Praise God. Ang sabi po, let's share the word of God, mga kapatid. Dito po tayo sa Joshua. Brother Joshua, nami-miss ka na namin. Sana bisitahin Brother Joshua. Sana bisitahin mo kami dito sa DPC. Joshua. Sabi po sa salita ng Diyos, no? Sana makita ka namin this Sunday, Brother Kuya. Joshua. Brother Joshua. In the book of Joshua, chapter 1, verse 8, ang sabi po rito, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night, that you may observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make your way prosperous, and then you shall have good success. Amen. And then, meron dito, verse 9, have I not commanded you? Be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord your God is with you whithersoever you go. So kung yung experience nila Pastor Lino and Brother Jerry doon sa Ipunan, kung wala ang Word of God, ay nako, yung Word of God kasi magbibigay sa atin ng courage at magbibigay sa atin ng strength para hindi po tayo matatakot. Amen. May kanta tayo kasama natin ng Diyos, di ako matatakot. So kapag kasama natin ng Diyos, ay hindi po tayo makakaramdam ng takot. Hindi po tayo dapat matakot. Di ako malulungkot. Hindi lang takot ang tatanggalin ng Diyos, mga kapatid, pati rin po yung ating mga takot. Meron pa, di ako mangangamba. O yung mga pangamba natin. Ano ba yung mga pangamba mo, Pastor Lynn? Wala. Wala, parang wala. Praise the Lord. Dati punong-puno ako ng pangamba, yung bukas ko, yung pamilya ko. Yes. Pero ngayon alam ko hawak na ng Diyos yung buhay ko, yung pinangapangambahan ko dati, alam ko sinasa Diyos ko na ang lahat. So wala na. Amen. Meron akong kalayaan sa lahat. Amen. Tapos meron pa, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Meron tayong ang dami nating kinababalisahan sa buhay. Ang dami nating mga anxiety sa buhay. Pero sa Diyos, mga kapatid, nariyan lang ang kasagutan. Amen. At saan natin makikilala ang Diyos? Walang iba kundi sa Kanyang salita lamang. No? In the Word of God, dito natin siya makikilala. Kung ang salita po ng Diyos ay nasa puso natin, kung bibigyan lang po natin ng pagkakataon ng salita ng Diyos, mga kapatid, na manahan sa buhay natin, then mai-experience po natin ang Diyos mismo. Amen. At magbibigay sa atin ito ng kalayaan, kapayapaan, kagalakan, kasiyahan, at lahat ng mga bagay na nanaisin natin, mga kapatid. Amen. Tatanggalin ito ang ating takot. Tatanggalin ito ang ating mga pangamba. Tatanggalin ito ang ating mga kinababalisahan. Tinatanggal ito, tinatanggal ito ang ating mga kalungkutan. Kaya kung nalulungkot ka, mga kapatid, inaanyayahan ka namin na why don't you open the Word of God, no, sa inyong mga tahanan? May mga Bible po ba kayo sa inyong mga bahay? Kahit yung mga Old Testament, yung mga New Testament, ba, Pastor Lynn? Meron tayong mga small Bibles na binibigay, yung libre lang binibigay yon. Meron yung maliit na Bible. Kung meron ka dyan sa inyong bahay, mga start reading it. Subukan niyo pong basahin yan. You pray to the Lord, Lord, gusto ko po kayo makilala, Panginoon. Pwede po ba, Panginoon, na dalhin niyo po ako sa salita po na dun ko kayo makikilala. So, pwede niyo pong i-pray yan before you open the Bible. And as you read the Bible, alam niyo po, mabubuksan po ang inyong mga mata sa katotohanan. Wala po tayong kailangan. Pastor Lynn, wala tayong ibang kailangan kundi ang katotohanan lamang. Amen. Ang katotohanan po sa salita ng Diyos. Hallelujah. Yung mga testimonies po na nararanasan ng ating mga kapatid, di ba, Pastor Lynn, every Monday, pero hindi naman po always, kasi minsan wala po tayo pa. Pero as much of that, more often po, meron po tayong mga bisita na iniimbita to share po their testimonies.
Yung mga testimonies po na iyon, mga kapatid, that was the work of God sa kani-kanila pong mga buhay, di ba, Pastor Lien? Mm-mm. Yung mga testimonies na sinishare ng ating mga kapatid, meron po tayo. And then, kung nangyayari po yun sa kanila, mga kapatid, alam niyo po ba, hindi po kayo exempted. Yes. Mm-mm. Pwede rin pong mangyari yun sa atin. Hallelujah. Amen. And then, ang greatest miracle po na mangyayari sa buhay ng isang tao, ang matanggap po niya si Jesus sa buhay niya bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Walang iba. Hallelujah. Aside from that, mga kapatid, dito po sa DPC Ministries, yung lingkod ng Diyos na itinalaga niya rito, yung pastor po natin, yung pastor po namin dito ay nako. Hindi po siya, walay pihig-pihig, walay gidapigan. Puros kamatuuran, Katotohanan. no? Bisaya pa. Mm-mm. So walang preno-preno, wala po siyang tinitingnan, walang pabor-pabor. Mm-mm. Ang lagi po niyang sinasabi ay katotohanan. Mm-mm. Minsan masakit dahil ang katotohanan po ay masakit. Mm-mm. Sabi nga, Pastor, if nabasa mo sa Bible, nung si John, sinabihan siya ng angel na kainin niya raw yung book, yung Mm-mm. scroll, Mm-mm. no? Nung si John ay nasa island of Patmos, sinulat niya yung book of Revelation. Nung sinabi ng angel na kainin niya po yung salita, yung scroll, Mm-mm. pagkain ni John, nung kinain ni John, sabi ni John, ang pait. Ang pait No? daw. Pastor Mm-mm. Lynn, mapait ang salita ng Diyos. Napakapait. Mapait po sa simula. Pero nung nandun na pura sa tiyan ni John, sabi niya matamis pala. Sobrang tamis. Oo. Because the word of God is bitter from the beginning. Mm-mm. The word of God is quick, di ba? Sharp. Meron na po bang nasamad naman siguro? Ano po bang Tagalog? ng Nasugat? masamad? Nasugatan na tayo, di ba? Nasugatan. Ng kutsilyo, di ba? Napakasakit Hapdi. nun. Mahapdi. Mm-mm. Ganun po yung ginagawa ng word of God. Yung espada ng word of God, Mm-mm. pag natutusok tayo, nasusugatan po tayo, mahapdi, masakit. Mm-mm. Pero ito po ay magbibigay sa atin ng kabutihan. Amen. Kapag nasa ating tiyan, matamis. At yun po yung nararanasan natin. At yun po nararanasan ni Pastor Mm-mm. Lynn ngayon. At yun yung rason kung bakit ako andito pa at nananatili ako sa presensya ng Panginoon kasi ayokong mawala yung tamis na nararamdaman ko sa Panginoon. At isa sa pinapasalamatan ko, Pastor Arbino, yung dito, kahit na yung sinasabi natin minsan na si Pastor David ay puro salita ng Diyos, puro na lang salita ng Diyos. Pero pinapasalamatan ko dito kasi si Pastor David, tutulungan kanya sa pamamagitan ng salita ng Diyos na anong tawag dito, mamolda yung spiritual life natin, mga kapatid. Yung pangyayari na yun, Pastor Arby, doon sa sa Ipunan, talagang nasabi ni Brother Jerry na proud siya sa simbahan na ito at sa Panginoon na kanya nakilala. Kasi yung He tao, was boastful of God. oo, yung Panginoon The God talaga that is serving in itinataas Shiloh. niya. Oo, tapos sabi niya, kasi tinawag siya ng isang tao doon na, Pastor, maraming salamat po sa Naging iyong pastor tulong. na si Brother Jerry. Oo. Sabi ni Brother Jerry, hindi po ako pastor, sabi niya. Then na-realize ni Brother Jerry, tumatayo yung balahibo ko. Na-realize ni Brother Jerry na sabi niya, ganito pala dito sa simbahan na to, Oo, sa na Shiloh. kahit hindi ka pastor, no, sabi ni Brother Jerry, kahit pala hindi ka pastor, ang tingin ng mga tao sa iyo kasi yung pastor lang ang makapagpalayas daw ng Ng demonyo. sabi yung sa Yung karamihan. masamang espiritu. Oh, yung ang pastor lang daw. Then na-realize na sabi ni Brother Jerry na iba talaga dito kasi tutulungan kang makatayo sa sarili mo kasama ang Diyos na kahit wala kang titulo, kahit hindi ka pastor. Sabi ni Brother Jerry na akala siguro nila Diyos dahil ako rin nasabi ko sa sarili ko na wala akong pinagsisihan na nandito ako kahit na minsan totoo napapagalitan tayo kasi nga part yun ng pag-grow natin na merong disiplina, minsan nasasaktan tayo, pero isa lang ang masasabi ko talaga na hanggat buhay ang Diyos dito, hanggat buhay ang Diyos, mga kapatid, talagang kumikilos siya sa bawat buhay ng tao na nakapasilong sa salita ng Diyos na meron talaga na andun talaga ang katotohanan. So salamat sa Diyos na meron sa dami-dami ng mga tao sa buong mundo, isa tayo na binigyan ng Diyos ng katotohanan. At kung meron man sa atin na hindi pa nakatanggap ng katotohanan or hindi pa natin pinapahalagan ang katotohanan,
kailan pa ba natin simulan, mga kapatid? No? Kailan pa ba? So ngayon na, kung meron kang Biblia dyan, buksan. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise the Hallelujah. Lord. Wala pong iba tayong itinataas. Again, ang Diyos lamang po Amen. na atin pong pinaglilingkuran. Hindi na po natin kailangan pa ng kahit na anong katungkulan. Kung ang isang tao ay tumatahan sa kanlungan ng Panginoon, sa kanlungan ng Diyos, ang Diyos ay nariyan upang siya ay tulungan. Amen. Diba? Totoo. Ang wala pong kakaiba sa DPC Ministries or sa Shiloh House. Ang kakaiba po rito, ang Diyos na kumikilos. Ito lamang po Amen. yung walang ibang ingredient na ating sa Bisaya pag bisagol. Wala po tayong ibang hinahalo na sangkap, kundi ang salita lamang po ng Diyos. Hindi po natin pwedeng dagdagan, hindi po natin pwedeng bawasan po ang salita ng Diyos. Dahil meron po, sabi ng Diyos, it's a curse for a person to add or to deduct anything from the Word of God. So, hindi. Kaya si Pastor David, kapag nagpa-promise siya, ganyan siya, ginagano niya yung Bible, di ba? Ginagano niya yung Bible. Kasi para sa kanya po, ang katotohanan po ng Diyos, yun po yung ultimate truth. Yung Bible po kasi, yun po yung ultimate truth. At yun po ang magpapalaya sa ating lahat. At yun po ang kailangan natin upang mag-grow po tayo, mga kapatid. That's why, kung gusto niyo po na malaman ng katotohanan, kung gusto niyo po, mga kapatid, na makatanggap ng katotohanan, inaanyayahan po namin kayo na sumali at bisitahin po kami, mga kapatid, dito po sa DPC Ministries or dito po mismo sa Shiloh House. At wala po kaming ibibigay, wala po kaming ipapakilala sa inyo, kundi si Jesucristo lamang. Amen. Ang nagbibigay sa atin ng kalayaan, ang nagbibigay sa atin ng may takot, may unforgiveness, may hatred, may sorrow. Ang dami-daming laman ng puso natin. That's why hindi natin nabubuksan ang pintuan at hindi nakakapasok ang Panginoong Jesus. Si Jesus po ay namatay para po bigyan po tayo ng kaligtasan. Amen. Si Jesus po, mga kapatid, ay namatay na ipako po sa krus, mga kapatid, para po sa atin dahil iniibig po tayo ng Panginoong Jesus. Amen. Kaya kailangan po natin siyang tanggapin sa ating mga buhay. At yun lamang po ang mabibigay sa atin ng kalayaan, wala pong iba. Amen. Kaya ngayong gabing ito, mga kapatid, inanyayahan ko po kayo, kung gusto niyo po na it's enough of my fear, enough na ng lahat ng mga bagay na hindi niyo po gusto, it's enough, tama na po iyon, tama na po sa lahat ng mga bagay na hindi po maganda. It's time po na tanggapin po natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Dahil wala pong ibang simula, wala pong ibang katotohanan, kundi ang Panginoong Jesus lang. At kay Jesus po ang lahat ng katotohanan. Dahil siya po ang salita. At ang salita po ng Diyos ay katotohanan. Amen. Kaya kapatid, huwag na po natin sayangin ang panahon upang ang Panginoong Jesus ay pumasok sa buhay natin at maghari. Ngayon na po, mga kapatid, tanggapin natin siya. Kung nais niyo pong tanggapin ang Panginoong Jesus sa buhay natin, ipikit po natin ang ating mga mata, mga kapatid, at tayo po'y manalangin sa panalangin na ito. Hallelujah. Panginoong Jesus, ako'y nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig sa akin, na sa kabila ng aking pagiging makasalanan, ako, Panginoon, ay iyo pa ring iniibig. Ako'y naniniwala na ikaw ay ipinako sa krus, namatay, at sa pangatlong araw ay nabuhay na muli upang ako ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, sa araw na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at personal na manliligtas. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay sa akin ng buhay na walang hanggan. At dinadalangin ko na simula sa araw na ito, gabayanin niyo ako, Panginoon, sa lahat ng iyong katotohanan, sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Amen. Pastor Lynn, maaari bang i-pray
i-pray natin yung ating mga kapatid na tumanggap kay Jesus sa araw na ito bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, Pastor Lynn. Lead natin sila sa prayer. You pray, Pastor Lynn. Hallelujah. Let us pray. Let's pray. Father, in the name of Jesus Christ, Yes, Lord, maraming salamat po, Yes, Lord. Panginoon, sa mga tao na Yes. tumanggap po, Panginoon, sa inyong salita ngayong gabi, at tumanggap po sa inyo bilang personal na maniligtas Yes, at Lord. Panginoon sa kanilang mga buhay. Lord, itinataas ko po sila sa inyo, na sana po, Panginoon, ay gabayan niyo pa rin sila, at yung katotohanan po, Panginoon, ay pasimula, Lord, sa kanilang mga puso, Yes, na Lord. manahanan, O Diyos, sa kanilang mga puso, na sa lahat ng kanilang gawain, physical man, O Diyos, physical, o sa kanila mang espiritual, o saan mang aspeto o bahagi ng kanilang buhay, ikaw po, O Diyos, ay maghari sa kanila, kahit na po, Panginoon, sa bawat po relasyon nila, O Diyos, sa inyo. Salamat po na ikaw po ay gumagabay sa kanila. Yes, Holy Lord. Spirit, salamat na ikaw ay manahanan sa bawat puso ng mga tao na tumanggap sa iyo ngayong gabi, at ipinagdadasal ko po, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Jesus, ay yun po ay magprotekta sa bawat isa po sa kanila, at ipinapanalangin ko po, Panginoon, na bawat buhay, bawat puso sa kanila na meron ngayong gabi na tumanggap sa iyo, ay simula ito, O Diyos, na ikaw po ay manahanan sa kanilang bawat puso, at pinapanalangin ko, Panginoon, na simula sa araw na ito ay walang isa sa kanila na mawala sa iyong mga kamay, Amen. Yes, at habang buhay at hanggang sa iyong pagbalik, Panginoon, Amen. ay nasa mga kamay mo pa rin sila. Yes, Salamat, Lord. O Diyos. Banal na Espiritu, salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Congratulations, mga Praise God. kapatid, for receiving Jesus Christ as your Lord and personal Savior Amen. today. The angels are rejoicing. Amen. Yung mga anghel po, mga kapatid, ay nagagalak na may isang kaluluwa na tumanggap sa Jesus sa kanyang buhay. And this is, to tell you, this is the beginning of a new thing. Mga magagandang bagay ay sisimulan po ng Diyos sa buhay ninyo. Hallelujah. Amen. And welcome to the family of God. Praise God. Hallelujah. Ang Diyos po, mga kapatid, na nagbigay sa atin ng buhay, ay tinanggap, ay naging ama na natin, at pwede mo na siyang tawaging ama anytime, no? Dahil tinanggap natin si Jesus sa buhay natin bilang Panginoon at tagapagligtas. At hindi lamang yan, Pastor Lynn. Once tayo, tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, yung pangalan natin, nalilista yun dati sa libro ng kamatayan. Ngayon, dahil tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, yung pangalan natin ay nailipat na sa libro ng buhay. Amen. Praise the Lord! Praise God. Hallelujah! Amen. Yung pangalan natin ay hindi na po nailista, hindi na po nakalista sa libro ng kamatayan, kundi nakailista na sa libro ng buhay. Congratulations, Amen. kapatid, dahil ang iyong pangalan ay nailipat na sa libro ng buhay. Amen. Amen. Hallelujah. At ang ganang kahabagan ng Diyos, ang kanyang kagandahang loob, mga kapatid, ay mararanasan natin ngayon na tinanggap na natin si Jesus sa ating mga buhay. Hallelujah. Amen. Praise Hindi lamang yun, mga kapatid, no? Not only that, kapag kasi ang tao ay nagdesisyon, warning lamang po ito, kapag ang isang tao ay magdesisyon magbabagong buhay, ayaw na ayaw po ng devil yon, ayaw po ng diablo yon, ayaw na ayaw niya na merong sa kanya na manumbalik sa ama. Ayaw niya yon. Kaya gagawin niya ang lahat, mga kapatid, upang hindi makapagpatuloy ang isang tao. Kaya kailangan natin ng isang tahanan. Spiritual po na tahanan. Kailangan po natin ng spiritual home kung saan hindi po tayo makakanti, hindi po makakakilos ang devil sa atin doon dahil nandun po tayo sa kanlungan ng Ama. At yung spiritual home na iyon, mga kapatid, ay mahahanap po natin sa isang true biblical church. Amen. No? Yung spiritual home po natin ay makikita lamang natin sa isang church po na wala pang ibang itinuturo kundi ang katotohanan po sa Biblia. Kaya hanapin po natin yung church na nagtuturo po ng Bible. If that church is not preaching truth, if that church is not exalting Jesus, if that church, mga kapatid, hindi po itinuturo ang banal na espiritu, then that is not the church that will be feeding us with the truth. Kailangan po nating humanap ng church kung saan mapapakain po tayo ng katotohanan. Pastor Lynn, tama? Tulad nung sinabi ni Pastor Lynn. So, kailangan nating mag-pray. No? I-pray po natin na, Lord,
gabayan niyo ako, Panginoon. Mm. Dalhin niyo po ako, Panginoon, sa lugar kung saan nariyan kayo, makikilala namin kayo. At um, by the grace of God, DPC Ministries, mga kapatid, is a place that you will be looking for. Ito po yung place, mga kapatid, na ako, no, Pastor Linden, we can guarantee you na hindi i-scam ang iyong kaluluwa. Amen. Hindi po i-scam ang iyong kaluluwa rito sa lugar na ito, because this church, mga kapatid, wala pong ibang itinataas kundi po ang salita ng Diyos, ang Biblia po, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Pastor Lynn, invite po natin sila. Bisitahin po nila. Ang address po natin, Pastor Lynn, ay sa Block 19, Lot 35 to 39, Phase 3B, Villa Trinita Subdivision, Bugo, Cagayan de Oro City. At ano nga yung, kung i-describe mo, Pastor Lynn, kung paano sila makakarating dito. So, kung galing kayong Cagayan de Oro City, so huminto lang kayo sa may sa Bugo, then sumakay kayo ng tricycad papunta dito. Sabihin nyo na lang yung address na sinabi ni Pastor RB, and then hanapin nyo lang, meron naman ang simbahan natin dito ay meron namang pangalan po sa labas na DPC Ministries, no? Shello House, meron doon. So makikita nyo lang doon. At kung magtanong-tanong na lang po din kayo para mas madali, no? Kung galing po kayo sa malalayong lugar, kung alam niyo po yung Del Monte Philippines, no, yung kumpanya ng factory ng Del Monte, doon po kayo bumaba. At pwede po kayo magtanong doon sa mga tricycle driver kung naihatid kayo sa Shiloh House. Mas kilala po kasi yung DPC as Shiloh House. At kapag nag-pray po kayo kay Lord ng guidance, for sure po yung mga angels, magpapadala ang Diyos ng mga angels to help you locate this place po, mga kapatid, no? At magkita-kita po tayo, mga kapatid, rito. Pastor Lynn, invite natin yung ating mga kapatid na hindi na natin nakikita. Pastor Lynn. So mga kapatid, yung mga kasamahan namin dito na yung iba bumabakasyon na, na-miss na po namin kayo. Sana po bumalik, bisitahin nyo naman dito yung hindi kami yung bibisitahin nyo, kundi yung Panginoon na nag-iintay sa atin dito, mga kapatid. So, welcome naman po ang lahat dito. Huwag lang kayong mahiya, huwag kayong magpadala sa hiya or sa takot or anuman or sa nararamdaman natin sa puso, kung anuman ang meron. Pupunta lang po tayo dito na ilagay lang po natin sa ating mga puso na gusto natin lang ma-feel yung presensya ng Panginoon. Wala nang iba po, mga kapatid. Doon sa salita ng Diyos, gusto lang po natin na pumunta tayo dito para sa salita ng Diyos, para ramdaman natin yung presence ni God. At yung meron tayo, yung, di ba sabi ng Panginoon na, sa Bisaya pa, magkahiusa ka mo sa gugma. Yung love talaga ng Panginoon. Kasama ang pag-ibig. And then, para sa iba, meron kasi Pastor RB, yung dati, meron palang nag-invite, tapos nakita niya, closed daw. Oo. So, para sa mga bisita natin na pupunta dito, mga kapatid, nakasarado lang po yung pinto kasi naka-aircon sa loob. So, wag lang kayong mahiya wala kasi nagbabantay din sa labas. Kapag nag-start na yung service, wala nang nakatayo sa labas. So, wag kayong mahiya, buksan nyo lang yung pinto. Tapos, pag makita kayong merong bakanting upuan, umupo na kayo doon, huwag kayong mahiya. Hanggat bukas ang gate, ang pinto ay nakasara lang po, pero bukas yan, no? Huwag lang kayong mahiya. So kung pupunta po kayo rito, mga kapatid, at makita niyo po na close po yung main door, kasi glass po yung door, pero may curtain po nakalagay. Then yung gate naman po ay open, pero yung main door is closed kasi aircon po yung loob. Glory to God, Praise no? God. Na malamig po kapag sumasamba tayo. Hallelujah. Glory to God. And then, buksan nyo lamang po. Hindi po yan nakalock. Kailangan nyo lamang pong humakbang papasok upang makapasok po kayo rito. Makasama po namin kayo. Niya nang mahigpit ang kanyang anak. So, ganun din po yung attitude po ng Ama natin, ng Diyos po natin. Hinihintay niya lamang po tayo, mga kapatid. Kahit ang sasama po ng mga ugali natin, kahit po ang dami po nating mga hindi mabubuting ginagawa, pero ang Diyos po ay nariyan lang, hinihintay niya po tayo na manumbalik sa Kanya. Amen? At hinihintay po namin kayo, mga kapatid. Welcome po kayo rito. Again, yung address po namin, mga kapatid, ay sa Block 19, Lot 35 to 39, Phase 3B, Villa
Subdivision, Bugo, Cagayan de Oro City. Hallelujah. Maraming salamat mga Pastor Lynn. Thank you so much. Praise God. Dahil sinamahan mo ako ngayon. Salamat Hallelujah. sa Panginoon, Pastor Thank you Arvin. so much dahil si Pastor Lynn po yung kasama ko ngayong gabi. And salamat. Glory be to God. Thank you, Lord, dahil ang Diyos po ang kasama natin dito, Amen. mga kapatid. Without Him, we are nothing. Hallelujah. Maraming salamat din, mga kapatid, sa inyo pong panonood sa programa, sa pagtutok po sa programa, kahit wala po si Pastor David. Kayo pa rin po ay nanood sa programa. Thank you so much. Pero next week, mga kapatid, makakasama po natin si Pastor David. Pwede nyo na pong i-text ang inyong mga questions. And then kung meron po kayong mga reklamo, mga kapatid, tulad ng mahina po yung audio, hindi po namin naintindihan ito, pwede nyo rin po i-send sa amin. Pwede nyo po i-comment sa amin para alam po namin. At we will do better from those things na hindi po maganda na nanonotice nyo po, no? So you can comment, no? You can say yung mga bagay na, for example, yung hindi maganda yung audio, tinatanggap po namin yun, mga kapatid, kasi we are learning. We are all learning here. Thank you so much po for bearing with us. God be with us, mga kapatid. God be with you. God bless you. Maraming salamat. Ako po si RBJ Alusilio Laguayan. At kasama ko si Pastor Lynn de los Santos. At ito po ang programang The Miracle Hour. Before po tayo, bago po natin ito patayin ang pag-ere na i-off pala in Jesus name, no? Bago po natin, mga kapatid, tapusin ang programa, tayo po ay manalangin. Ako po ay mananalangin. Hallelujah. Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, we thank you, we bless you, we give you glory, Lord. Sa lahat po ng mga bagay, Panginoon, na inyo pong ibinibigay sa amin, sa mga bagay po, Panginoon, na ibinigay nyo na po sa amin, at sa mga bagay na ibibigay nyo pa po, Panginoon. Maraming salamat dahil Diyos kayo na buhay. Maraming salamat dahil Diyos kayo na mapagkakatiwalaan. Diyos kayong tunay. Salamat po dahil sinamahan niyo po kami, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, dahil kayo po ang siyang bumubuo. Kayo po ang kumikilos. Kayo po ang siyang kumikilos at gumagawa ng mga milagro sa araw-araw at sa mga buhay namin. Panginoon, sa amin pong pagtatapos sa programa ngayong araw na ito, dinadalangin ko po ng inyo pong mga anak niyo po, Panginoon, na nakinig, tumanggap sa salita ng Diyos. Ngayong araw na ito, Panginoon, yayakapin niyo po ng iyong katotohanan, gagabayan niyo po, at ang iyong divine protection po ay mananatili sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, ng iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, ay siyang maghahari sa puso at tahanan ng bawat isa, ng bawat pamilya, sa mga nanunood at nakikinig sa programa. Ganon din po, Panginoon, ang iyong kagalingan ay matatanggap ng bawat isa. Ang kapayapaan, Panginoon, ay matatanggap ng bawat isa. Ganon din po, ang kagalakan ay matatanggap ng bawat isa, Panginoon, na bukas ang puso na nanunood at nakikinig sa programang ito. Panginoon, akin pong dinadalangin ang bawat isa po na may iniindang karamdaman sa araw na ito ay mabibigyan po ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. At kayo po, Panginoon, ay tatayo sa bawat buhay ng bawat isa na meron pong mga challenges, financial man, Panginoon. Ipapakita niyo po ang inyong kapangyarihan at mararanasan po ng bawat isa ang kagalingan sa kanila pong mga finances, sa kanila pong mga marriages, sa kanila pong mga business, Panginoon. Maraming salamat. I cover your people, Lord, with your precious blood. I cover each and every one of us with your precious blood. Panginoon, maraming salamat dahil sa pamamagitan po ng programang ito, marami pong mga testimonies ang amin pong mapakikinggan. At mag-glorify po ang iyong pangalan, Panginoon, higit sa lahat. Maraming salamat, Panginoon. And you will use this program, Father God, para po ang iyo pong kaharian ay mas lumaki at mas lalo pang lumago, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Amin pong dinadalangin ang bawat isa po na sumusubaybay sa programang ito, na sa bawat araw po ng kanilang buhay, Panginoon, ay samahan niyo po ang bawat isa. Salamat, Panginoon. All glory belongs to you. All honor belongs to you. Salamat, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Have a blessed week, everyone. Glory to God. Ito pong programang The Miracle Hour.